mga ka-Health Real Talk, kulay ng dumi, bakit dapat mo itong obserbahan? Marami sa atin, lalo na tayong mga Pinoy, ay parang nahihiya o nandidiri na tumingin sa sarili nating dumi pagkatapos mag-CR. Pero alam mo ba, ang kulay, hugis at consistency ng dumi ay nagsisilbing salamin ng ating kalusugan. Normal na kulay ay brown. Karaniwan ang dumi ay kulay brown dahil sa bilirubin, isang byproduct ng ating atay at apdo. Kapag ganito ang kulay, good sign. Usually normal ang digestion mo. Pero kung itim o maitim, pwedeng senyales ng pagdurugo sa itaas ng bahagi ng bituka o tiyan. Ibig sabihin, baka pwedeng may ulcer or gastritis. Pero minsan, dala lang ito ng iron supplements o pagkain gaya ng dinuguan o activated charcoal. Kung pula naman ang kulay ng iyong dumi, dugo ito sa dumi. Hindi dapat ipagwalang bahala. Pwedeng galing sa hemorrhoids o almoranas o mas seryosong kondisyon gaya ng colorectal cancer. Kung dilaw naman o medyo malangis, pwedeng senyales ng problema sa bile ducts o atay. Minsan parang may mantika dahil hindi na-absorb ng katawan ang taba. Kung berde naman, madalas dahil sa pagkain ng maraming gulay o green food coloring. Pero kung matagal, maaaring senyales naman ng mabilis na transit sa bituka. Pwedeng diarrhea o infection. Kung maputla o clay-colored, pwedeng senyales ng baradong bile duct, hepatitis o problema sa atay. Ito ay red flag, kailangan ng agarang check-up. Isang paalala, consistency matters. Matubig, matigas, parang bato kung ang paglabas, lahat may kahulugan sa kalusugan. Regularity ang hindi araw-araw na pagdumi o sobrang dalas o diarrhea ay parehong dapat i-monitor. Huwag mahiya, ang pagtingin sa dumi ay hindi kabubuyan. Ito ay self-check tool para maagapan ang mas seryosong sakit. Ang dumi ay hindi lang basura ng katawan. Ito ay mensahe ng iyong kalusugan. Kung marunong ka lang tumingin at makinig, maaga mong mahuhuli ang mga sakit. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.